Wait a moment. Hello everyone, good evening. Welcome to our bedtime devotional for girls on Enubutas Day 258 sa ato ang devotional. Today is the first Sunday of the month of October. Today is October 6, 2024. So, God is good all the time, and all the time God is good. So kanunay maayo ang Ginoo. So ani pagta magpadayon sa ato ang sa kaning ministry nako sa pag sangyo sa pulong sa Ginoo, pagtuon sa iyahang pulong. So ang ato ang topic karon is about gentle words. Gentle words. So ang word diri na sa Ephesians chapter 4 verse 2. Ephesians chapter 4 verse 2, nag-ingon dinhi, always be humble, gentle and patient, accepting each other in love. Let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. Ikaw ang Ginoo, Lord God, ikaw ang gisaligan. Maghari ka, Lord God, sa among kinabuhi, sa among pagsugod karon sa among buluhaton ining live devotional, Lord God. Mag-uban ka na mo, Lord. May kami kapasiluan sa mga kalapasan, Lord God. Ang gala, Lord God, ang mga babag, Lord God, sa mga kasing-kasing, liang kasing-kasing, Lord. O bag-uha ang hunahuna, ang sama sa hunahuna ni Kristo, makapahimo at niha ka na mo, Lord God. Makapahimo pala ikaw, Lord God, tabangi kami. Una kami, Lord, sa mga malang espiritu, sa mga kaalam, magkahibalo. Unsa man ang mensahe nga mga dumog, ang tulong nga dumog, Lord God, ang istorya ka na mo, pinaagi mo inyo. Una kami, Lord God, tuloy kami, Lord, kami sa mga kaalam, kahibalo, makakasabot kami, Lord God. Kung ang makinig ma-apply, sa mo ang kasing-kasing, abrihi ang mga kasing-kasing, Lord, yung dawat sa inyong pulong, ang makinig maghatag o pagtubo sa among relasyon ni Hakalimod. Malaigon ka, Lord, para kini sa imong himaya sa ngalan ni Jesus. Ang gabi niya Mariana sa Mariana kasi mga anak ko lang ini. So, gentle words. Isa mga gentle words. Isa mga gentle words. Ang sa Bisaya, pag mapaubsanon ka mo, pag maaghop, o pag mapailobon, kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. So, with all humility and gentleness, with patient bearing with one another in love. So, ako na sa English nga version. So, humble, humility, humble, gentle, and patient, accepting each other in love. So, maragdaghang gud ang maiguan eh. Gentle words, maski ako dili ko exempted, so usahay ma-gentle ta, usahay dili. So mao ni nga the Bible tells us that gentle words are helpful and that cruel words are not. But sometimes, especially when we're upset, our words and our actions may not be so gentle. Sometimes we may say things that are unkind or hurtful to others, but it's wrong to hurt others. So the next time you're tempted to say something or do something in a fit of anger, don't. And while you're at it, remember that gentle words are better than angry words, and good deeds are better than the other kind. Always. So, klaro man sa atong gibasa ron nga let's always be humble, gentle, and patient. So kaning gentleness, usa po ni siya sa fruit of the Holy Spirit. So
the fruit of the Holy Spirit produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, mao gini usa sa gyud kana bitang una nga maobserbahan nato sa usa ka tinuod nga nagtuo diha sa Ginoo is naagay kausaban, especially sa iyang pagpanulti. Kung kaniadto mingintang nga kana bitang mingintang nga inani naman akong istoryahan, murag high pitch per me. So sa dihang ato nang gipahari ang Ginoo sa ato ang kinabuhi is mao na nga hinay-hinay nga makwanta kana bitang naatay na makakatunta to be gentle, especially sa atong mga words. So ako dili pug ko exempted ani kay murag ingon pa nila permi daw ko nasuko or ko pasensya na. So mingo nga ingon ani ko sa ako ang nadak-an ako inani ako ang akong nadak-an akong upbringing mo na nga I'm naningkamot ko nga kanang makasunod unsa ning gentleness. So especially sa ako ang mga anak nga may sila nga nasuko ba daw ko. So murag kanang maigo bitaw ta nga I know nga ang pulong sa Ginoo mao gini magtudlo kanato. So dili nato ni mahimo, especially kung naanad na gyud ta nga mag high pitch per me. So mao ni nga mga itagtabang sa Ginoo. So mao ni nga usa ka byproduct sa ato ang pagtuo sa Ginoo is mahimutang gentleness. So mao na nga we must be careful sa atong mga words because mas grabe ang words nga makahatag og kasakit sa usa ka tawo, ilabi na nga kana bitang wala pa nakaila sa ato unsa ta. So mao na nga kaning gentleness ginabalik-balik ni sa pulong sa Ginoo. So mao na kinahanglan nato ni kat-unan kanunay. So let's surrender our lives. Let's surrender our lives sa Ginoo. Atong ipabag-o sa Ginoo ang dapat bag-ohon, especially kaning mahimutang gentle. Am I gentle? Am I a gentle ba sa nanya? So, So, maka na, ako naningkamot ko, kay, kanang, as human. So, morning nga, usahay kung unsa atong nadakan, makaingon ta nga, inani naman jud ko. So, but, dili ta mag-underestimate sa power sa Ginoo. With God, nothing is impossible. So, kung unsa ta kaniadto, so ang ato ang kinaiya kaniadto nga wala pa ta sa Ginoo, so naagi nay mabag-o gid ta. So mao na nga ang atong labi na ato ang pag-istorya diha sa atong isikatawo, sa ato ang pamilya. So usahay wa pa ganit ta ning kuan, murag ma-high pitch na dayon, so murag questionable ang ato ang kuan. So dili ang usa ka tinuod nga naay Ginoo is naay kanang pagka unsa man ning Bisaya sa gentle gani, pagka mahinahon, pagka maaghop para maglalom na nga kuan, pagka maaghop ug mapailubon kanunay. So adunay siya'y kuan magud ning sa kuan pa Bisaya aning ano mo kuan, Galatians chapter 5. Pagka mapaobsanon, gentleness, pagka mapaobsanon. Ano yung pagka mapaobsanon? Gentleness. So, sa lain po ng mga version is kaning gentleness is humility. So, mag-uban ni sila ang pagpaubos o ang ato ang pagpaubos po sa ato ang boses. So, must be gentle in every way. So, it's a challenge, especially sa ato ang mga
tinuod na nga nagtuo sa Ginoo nga nakahibalo gyud ta naagay battle between good and evil. So naay spiritual warfare that is happening every day sa ato ang kinabuhi. So mao na nga the spirit of the Lord and our flesh, our spirit, so mo na siya say nakikbattle because kanang naay gusto ang ato ang flesh nga dili siya kanang aligned sa kabubuton sa Ginoo. So dili po ta exempted anak kay maski diri kang Paul diri sa Biblia na sa sakuan nga masiganig ang gusto niya ang dili niya gusto buhaton iyang gibuhat na maski sayop. So mao na nga there's always a struggle. So mao na nga we need God, we need Jesus for us to overcome because Jesus already overcome ang Ginoo iya nang nabuntog na niya ang kaaway. So mao na nga we must be kanabitang humble enough to realize, let's humble down ourselves to ask God for help. Lord, I cannot do it. Help me, Lord God, to change my, the way, especially the way, atong pag-istorya nga, dili ta mahimong, kanabitang, sa kuan pa, sa Bisaya pa, mahimotang masukanon kanunay, kung mag-istorya nga, marag high pitch for me. So, mana siya nga, let's learn. Let's, if kanang ma-learn man nato nga mag-high pitch ang ato ang pagstorya, so ma-unlearn po nato na siya. So let's ask God mao na nga ang Ginoo gusto kanunay nga mag-depend ta kaniya. Lord, atong iampo kanunay nga Lord, gusto na ko nga mahimong gentle diha atubangan sa mga tao, atubangan sa imuha. You know, nga usa kini sa mga kinaiya sa balang espiritu ang mahinahon. Pagka mahinahon ba ni ang kuanan ni ang mapaobsanon. So mao na nga andam mo tabang ang Ginoo basta mo tawag ta sa iyahang pangalan. So og nakaibalo ang Ginoo sa matag usa kanato, nakaibalo siya. So unsay atong kasing-kasing nga nagasubay gyud ta sa iyahang kabubuton. So ang Biblia usapod sa mga bata pod nga mahimo putang kanang gentle. The Bible teaches us to be gentle and kind. So mag-uban ni siya ang humble, gentle, patient. So nga kinahanglan let's try our best to treat other people the way we want us to be treated. So the golden rule is there's a golden rule. So in Matthew chapter 7 verse 12 nga if you want to be treat others the same way you want to be treated. So kung unsa ang gusto nato nga buhaton sa abang mga tao sa atoa, mao pud atong buhaton sa ila. So that's the golden rule. So there's also a saying in a negative nga kuan nga pagastorya nga, do not do unto others what you don't want them to do unto you. So ang sa Biblia ang gisulti ni Jesus is do to others what you want others to do unto you. So mao kana nga if you want to be gentle ang mga tao sa atoa, so we will also be gentle for them. So with God nothing is impossible. Mahimo nato na basta na agad ang Ginoo. So words, remember that gentle words are better than angry words. So I'm not exempted from time to time maka-raise ako ang voice. So mao na nga I'm not angry, but mao na nga the way daghag impact ang ato ang voice, the tone of our voice. Unsa to eh? The tone of our voice, the pitch of our voice. Switching. Kana bitawng pag-raise ato ang voice or the way nga i-deliver nato, especially sa mga
kuan, the way we deliver our the tone of our voice. So mo na nga maningkamot dili ko maingon nga perfect na ang kuan ana. Daghan basta sa ako daghan pa ko dapat i-learn diha sa Ginoo. So kani lang ako ang kani lang ato ang makuha nga lesson karon, ang God is teaching us to be humble, gentle, and patient. So, accepting each other in love. So, ang pinaka-point ani is ang gugma. So, kung mabalik ta sa fruit of the Holy Spirit, naingon dito ang fruit of the Holy Spirit is love. So, wala naingon dito ang mga fruits. Ang pinaka-top good ana is ang love. Because when we love, so, musunod na diha ang pagiging humble, gentle, and patient. So, what is love? So, ingon sa iyang pulong, love is patient and kind. Love is patient and kind. So, kanunay itang ginatest sa Ginoo. So, we must abide in Him. We must obey Him. Kada Oh, adlaw. yes, every day. We must pray. So, di ko na to kalimtan because ang pulong sa Ginoo nagatudlo ka nato to. Don't stop praying. Pray without ceasing. Pray always. So, balik-balik na to pero I just want to emphasize nga ang Ginoo kanunay gan nga nagatudlo ka nato pinaagi sa iyang pulong. So, kinahanglan nato nga basahon, tun-an, kat-unan ug atong i-apply. Because if without application, ang pagtuon is walay meaningless lamang. So, kaning tanan, grasya sa Ginoo, to God be all the glory. So, maningkamot ta every day. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, thank you for your word. Thank you, Lord God, for reminding us every day, Lord God, to be humble, to be gentle, to be kind, to be patient with one another. Especially, Lord, all the people, Lord God, nga wala pa diha kanimo. Lord, help us, Lord God, na pinaagi ni ini, nga buluhaton, daghan ang mga tao, Lord God, nga maka-cut-on kung unsa ang imuhang kinaiyahan. Daghan ang mga tao, Lord God, nga mabisitahan nimo, ang imuhang matandog, Lord God, ang ilang mga kinabuhi. Nga mabalik na diha kanimo. Tungod kay hapit na ka mabalik diri sa kalibutan. Lord, salamat, Lord God, sa imong pag-uban kanamo gikan sa pagsugudan at sa pagtapos. Kining tanan, Lord God, tungod sa imong grasya nga mao nakahimo. Ako, Lord God, kami nga niini, Lord God, nga magpadayon kini nga buluhaton. Daghang salamat, Lord God, sa imong pag-atiman kanamo. Daghang salamat, Lord, sa dako nimong gugma nga walay katapusan. Kining tanan, Lord God, ako kining gihalad diha kanimo, Lord God. Ug ako po ning giampo, Lord, sa mga naminaw ni ini nga mensahe. Ikaw ang Ginoo nga mao'y tanlog sa ilaha, Lord God, sa ilang mga kinabuhi. Ikaw mag-aabri sa ilang mga kasing-kasing hunahuna nga imo silang bag-ohon, Lord God, aron mabalik sila, Lord God, sa imong kainan. Dalaygon ka, Lord, imo ang tanang dungog himayag mga pagdayeg kanimo lamang. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, salamat sa mga naminaw ug ang Ginoo magapanalangin kanato. Good night, God bless, and see you tomorrow. Bye!